ulit dito sa garden namin. Ngayon ay pakita ko na sa inyo yung watermelon na tinanim na mga nakarang 2 linggo na yung nakaraan. Hindi pa siya na lagyan ng fertilizer kasi bira lang ako makakawi. Hindi naman mabunuhan ng mga bata baka kasi ma-overdose, baka hindi alam kung paano yung tamang sukat, kaya pakita ko na sa inyo kung ano yung resulta. Wala pang abono, mga ano pa lang to, 2 weeks mahigit, magdi 3 weeks na eh. Huling-huli na sa paglagay ng abono, pero kaya pa naman yan. Ito na pala yung tubo ng pagwa namin. Tapos na to mag top shoot. Yung mga bata lang nag top shoot ito, hindi lang na videoan kasi dala ko yung cellphone. Tapos may mga tumubo na mga sanga. Maraming tumubo na sanga kaya babawasan ko mga sanga. Tapos yung mga kailangan 3 sanga lang yung titira ko dito kasi tanggal na yung pinakamin na talaga na puno niya. Dito sa sanga kasi daw magpapatubo ng bunga. First time ko naman nagtanim ng pakwan, kaya ginaya ko lang, tingnan ko lang kung kaya namin magpapatubo ng pakwan. Ngayon naman ay hukayin ko, kakamayin ko lang kasi malambot naman tong lupa na nilagay namin. Mga mula sa kaniyang puno, pinaka puno niya, siguro mga 5 inches tong layo niya galing sa pinaka puno. Hukayin ko lang paikot kasi lalagyan ko siya ng fertilizer. Itong 1670, ito muna ang gagamitin ko ng pataba sa pakwan, unang pataba kasi hindi pa naman to handa sa pagpapabunga. Ito ay papalaguin ko pa lang, papalakin ko pa yung dahon at papalaguin yung kanyang mga ugat, kaya 1620 muna ang ilagay ko. Pagkatapos kong lagyan ng pataba, itatabunan ko nitong lupa na galing sa pinagsunugan. Maraming uling kaya napakaiting-ting na ito yung itatabong ko dito para hindi madaling masira yung lupa ko, hindi madaling maging acidic yung lupa dahil sa nilagay natin na synthetic na fertilizer. Itatabong ko lang dito. Kung anong gagawin ko dito, yung demo na to, ganun din ang gagawin ko sa iba kong mga pananim mamaya. Ipapakita ko lang kung paano ko nilagay para malaman na rin kung paano ko ginawa. Pagkatapos ko namang maglagay ng lupa, tinatabong ko na yan. Ito ay gagamitan ko ng ganun din sa isang timba na tubig, isang lata nitong sardinas na 1620. Yan ang ipampadili ko dito sa aking mga pakwan. Isasabay ko na lang para maipakita ko kasi lingguhan lang ako hindi ko asikaso maayos tong aking mga pananim. Mga bata lang yung naiiwan dito, saka hindi ko hinahayaan sa kanila na sila yung mag-aabuno kasi kung mapasobra yung paglagay nila masira lang yung ginawa namin, sayang lang.
Tapos na rin kami sa paglagay ng pataba. Marami pang natira. Yung natira dito talagay ko naman, ibigay ko yan sa iba kong pananim. Ito yan yung bansot na saging na yan. Nasa likod. Bigay ko yan para lalaki din yun. Saka dito sa tanim ko na ubas. Ubas na maraming butas. Yan. Gawa ng insekto, hindi kasi sila masyadong naalagaan. Mamaya tinarin yan lagyan ko na rin yan ng insecticide. Maglagay ko ng insecticide. Hapon na kasi nakakasira yan sa pananim. Hindi sa dahon yan. Saka kailangan din yung sa pakwan, kailangan palaging diligan yan. Yung ordinary yung tubig lang, yung walang halong fertilizer, kayang-kaya naman ng mga bata yun. Total, may nakalagay naman doon na fertilizer na hindi na tinunaw. Pwede na yun. Kahit lingguhan lang ako maglagay. Ayan lang po. Maraming salamat ulit sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung video at saka may natutunan rin kayo. At saka kung may mga mali doon sa mga ginawa namin, sana may pa-comment na rin din para malaman namin kung saan kami nagkamali. Kasi alam ko may mali talaga doon kasi huli na siya nang nilagyan ng fertilizer kasi lingguhan na ako Pero para sa akin okay lang din yan. Makakabawi rin din. Sige yan lang po. Bye-bye. Salamat po. 学猫叫，一起喵喵。